Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, March 11, 2024 at medyo bumawi yung index ba natin. Bumawi siya pero mapula no. So 0.11%. Bumawi siya ng konti kanina. Actually nag 0.6 tayo 'di ba bago magkaroon ng pre-close. So binuhusan ulit siya pagdating ng closing natin. Pero may natira na net foreign buy 348.86 million. So makita tayo ng konting-konti 6,879.59. Nag-iisip pa rin siguro kung babalik yung mga foreigners sa mga big caps natin. So meron tayong gain na 0.11%. So mga penny stocks pa rin kasi yung yung gumalaw po for today's trading after na magkaroon ng konting buhos yung market natin. So akala ko bumabawi na tayo. So yun pala, bubuhusan tayo pagdating ng pre-close naman. So medyo malaki yung net foreign buy natin. Gawa siguro nitong si PLDT. So meron siyang ito si PLDT, meron siyang 6.3% na allowance for today. So hindi ko rin hanap ako ng hanap kanina. Ano kaya naging reason? Sabi magdidilis din ba si Tel, parang si PLC, usapang Bell sa PLC. So hindi natin ma-confirm. So hinahanap ko yung mga balita. Wala naman siya. Meron siyang bumili ng share sa kanya, kailang konti lang naman, 100 shares lang yata yung nakita ko sa kanya. So anyway, siguro bukas natin malalaman kung may malaking project or malaking happening with regards dito kay PLDT natin. So nag-up-push siya ng 6.3% and then 317.64 million. So karamihan nang nakita natin na net foreign buy po sa market is galing dito kay PLDT natin. So bumagsak yung mga banks natin, si BDO minus 3%, Ace N, ang laking drop niya ngayon, more than 3%. So may mga naglalaglagan pa rin na mga big caps na stocks natin. Kaya naman karamihan ng mga trending stocks natin talaga ngayon from the past week, ganun din mga penny stocks pa rin. Ayan. So sila kasi yung pumipitik during this time naman. Okay? So next na trending stocks natin si PLC. So nag-up siya ng 8.11%. So kahapon 'di ba nagkaroon siya ng trading halt kasi nga po meron siyang malaking disclosure. So gusto niya mag-delist sa Philippine Stock Exchange natin. So meron siya net foreign by 1.01 million. So maganda dito kay PLC, nag-red yata yung candle natin kanina eh. So silipin natin mamaya. So 8% lang siya ngayon pero hindi pa rin natin alam kung ano yung final price. So wala pa eh. Wala pa yung news ng magkano yung tender offer. So parang ewan ko, pinag-uusapan pa siguro. Pero decided naman itong si Bell na kuhanin itong si PLC naman natin. Okay? So yun, good news para sa mga holders ng PLC. Kung nag-hold ka, at since hindi pa kasi natin alam di ba, CHP ganun din naman nung hindi natin alam yung price. Umakyat pa ng umakyat yung kanyang price action naman. Ayan. So next natin, itong si Bell. Yun lang, may bagong kulungan tayo dito sa kanya kasi nag-upsurge siya kanina eh. So akala ko magsisiling ulit eh. So kapon nagsiling siya, di ba? 50%. And then umakyat pa siya ngayon ng additional na 38%. So mantakin mo 2 days, halos mag 100% itong si Bell natin. Kaya lang, bumaliktad siya nung siguro mga second half ng trading natin o first half pa lang, bumaliktad na siya pa konti-konti hanggang sa nag-drop siya ng negative 6.25%. So konting ingat talaga po sa mga penny stocks natin. So maganda pag na-timingan natin. Pag tayo naman yung na-timingan niya, ayan. So kulong yung aabutin natin sa kanya. So meron siyang 362.86K na net foreign buy dito sa market natin. So hindi pa naman tapos yung action niyan kasi hindi pa finalize yung tender offer niya magkano para dito kay PLC natin. Okay? So Ionics, mga ka-Ionics, bumalik tayo sa trend. Parang nag-breakout siya ng konti. So nag-up siya ng 4.76% si Ion. And then meron siyang 172K na net foreign sell naman. Tapos si RCI, meron ulit tayong ceiling eh. Ano ba to? Magdidilisin ba to? Ang alam kong mawawala is si Robinsons Holdings Incorporated. Related ba dito kay Rojas company natin? So hindi ko makita yung relationship nila kanina. Hinahanap ko sa kanya ba si RHI. Kasi napabalita last time si RHI, ano siya eh, so lugi. So magko-close si RHI natin. Ito, pinitik si RCI. Kaya nga ang usapan kanina, itong si PLDT, sabi ko nga, ano ba yan, magdidilis din ba? Kaya pumipitik yung kanyang price action naman. Okay, so RCI, wala tayong balita. So tinignan ko yung kanya disclosure, sabi niya nag-report sa principal's office
wala din naman daw. So hindi rin niya alam kung bakit pumitik ng halos 50% ba. So yung ating price action sa kanya. Okay? So SSI, SPNEC yung isang trending pero hindi naman gumalaw yung yung price natin. SSI na lang nilagay ko dito. So nag-breakout kasi siya ng 5.56%. Tapos medyo malakas yung tagatulak niya. Meron siyang 6.63 million na net foreign buy po dito sa market natin. Okay? So wala tayong masyadong maasahan sa mga blue chips na stocks natin. So nandito tayo sa mga penny stocks. Ayan. So disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, nahirapan akong magsalita. Yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa Philippine market. So due diligence lang po. Double check na lang po kung ano stocks yung binibili mo naman. And then follow mo po ako dito sa mga YouTube channel natin, Palabi Trader. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews natin, or kung gusto mo, open naman po yung community ng mga traders sa group natin. Pwede po yan. So pwede po kayo mag-join dito sa group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa nanonood dito sa mga trending stocks review natin, dito sa mga company reviews, yung ating mga sample trades, yung ating mga basic indicators, risk management, yung ating mga learnings, tapos PSE stock market studies naman natin. Then follow mo ako dito sa Palabi Trader. Crypto ko to. Malakas pa rin si di ba? Si crypto natin. So para sa mga play to earn games. Pero ngayon wala tayong masyadong play to earn games na nire-review pa dito sa channel po natin na to. Okay? So wait na lang natin. So sa ibang social media, Facebook account. So follow mo na lang po ako dito para updated ka sa mga post po natin. Tapos dito sa Facebook page, pili ka na lang po sa kanilang dalawa kung gusto mo i-follow. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market dito sa US at saka dito sa cryptos. Double check mo na lang po yan. So kailangan ko na yata mag-upload dito. So medyo halos 1 year na rin yata wala tayong post. And then money earners, yung mga side hustles natin, sabi nga natin, kukumbine ko na lang itong mga learnings ko dito sa Bodega Peak natin. Okay, so sama na lang silang dalawa kasi hindi ko na rin masyado madagdagan pa yung mga articles natin dyan. Okay? So, tingnan natin yung mga summary ng index natin dito sa ating Twitter. So, based dito, meron na siyang summary eh. Hanapin ko lang ng konti. So, ito na. So, meron tayong net foreign buy na 348.86 million. So, medyo okay din kahit papaano. Kasi nag-bounce ng konti yung mga stocks natin. So finance medyo tinamaan gawa ni Banco de Oro to, di ba? Kasi yung drop siya ng 3%. Services yung umakyat si ICT yata yon. So ICPLBT, di ba? Services 2.04% yung inakyat naman niya. Alam ko si ICT umakyat din yung kanyang yung kanyang pinaka price action naman kanina. Okay? So okay yan. Tapos yung blue chips lang talaga natin medyo deads. SM Prime Holdings receives PRS AAA for the first tranche of proposed 3-year debt securities program up to 100 billion. Ito yung mga binenta ng mga foreigners natin, si Banco de Oro, China Bank, Security Bank, Union Bank Call, ASEN, APF Gen, DNL, FB Keeper, IMI, AC, Aboites, Ali, A-Reach, Globe, si EJ yata medyo pumitik din yung price natin. Meralco. So pinag-usapan ngayon yung yung mga nuclear So hindi pa siya masyadong maugong pero may mga balita. So mukhang magkakaroon ng feasibility studies yung government. Meralco expects to complete the conversion of its coal-fired power plant project in Antimonan into a gas-fired plant by 2029. Okay? So ito yung mga binili ng mga foreigners, yung isa pala binenta. BPI, East West, Metrobank, SGP, CNPF, EI, ABA, nag-bounce si ABA natin, JTGAP, BMW, TEL, at saka si ICT naman. Now, corporation, signs MOU with UltraPass Identity Asia to provide decentralized identity solutions. ASEN, ito, kawawa si ASEN natin. So talagang drop ulit yung price, minus 3.7%. Pero net income naman niya, meron naman siya 7.4 billion. Yun lang. Down by 43% due to accounting adjustment. And ASEAN Australia and Smartest Energy signed PPA for clean energy generated from New England Solar. So ito siguro yung
pinaka-catalyst, negative catalyst natin sa kanya kasi kumita naman siya pero down siya ng 43%. So anyway, yung price naman niya sobrang baba na siya. Okay? So yung Oceana Gold natin, ayan, matutuloy na po yung kanyang IPO. Meron daw siyang 7.9 billion IPO. Tignan natin kasi yung ibang gustong mag-list, di ba? Merong isa, di ba? Last times si CREC. So hindi naman siya natuloy. Nag-defer siya ng kanyang IPO naman. Okay? So tignan natin yan for the coming few days. Robinson, so nag-up siya 1.69. So Metro East Mall with the opening of the link connecting the mall to LRT2. Okay? So PLDT advances 6.7%. Just in Pag-ibig MP2 dividends. Ayan. So yung mga nag-invest na naman last year dito sa MP2. Last year 6.8 yata yun. Tapos ngayon meron siyang 7% na dividends. Ayan. Maganda si Pag-ibig. Parang yung kung nasa Singapore ka parang CPF o dito naman sa Malaysia, ang tawag namin sa kanya is EPF. So eto naman mag-invest ka syempre, tapos end of the year kikita siya. Pero maganda dito sa MP2, ayan yung mga wala pa masyadong idea, konting lang tayo discussion. Yung MP2 kasi compounding yung niya yung interest na kikitain ng pera na ilalagay mo sa kanya. So ang lang nitong si MP2, 5 years yung maturity niya. So pwede mo siyang kuhanin, kaya lang may penalty daw siya kapag kinuha mo na maaga. So mas maganda antayin mo yung 5 years. So compounding yan based doon sa calculation ng Pag-ibig. Parang sa first 5 years niya yata magte-30% yung yung earnings ng pera mo sa kanya. 5 years na compounding siya. So yun yung kikitain total ng pera mo. Tapos parang may 10-year calculation din siya, mga 70 to 80% yata. So parang madodoble yung pera mo after 10 years. So anyway, maganda naman siya kasi talo niya yung inflation eh. Inflation, 'di ba, mga 6%, 4%. So kikita pa rin talaga yung yung pera mo. Tapos yung risk niya mas mababa kaysa sa stocks. Pero syempre sa stocks pag na-timingan mo naman yung 50%, 'di ba? So isang araw lang. So wag ka lang makulong. Kagaya ng nangyari kay Bell natin, 'di ba? Aboitiz, Lima Estate Plans, 40 hectares expansion, MPI, hindi natin pag-usapan yan. Land, says 50-story condo tower to rise in North Avenue in QC. Inaabangan ko din to eh. Kala ko tutuloy din yung galaw niya pero parang siya, nag-pull back. Billionaire Tan, Jollibee says 2023 profit grew 16.5%. Ayan. So kumita si Jollibee natin. CNPF earmarks 40 million coconut water production. Meralco, yan yung kanina, si Meralco. Bell prepares tender offer, so wala pa yung price. CDC launches 50-story commercial office. Bell, okay. So yan na yun. SMPH, okay. So ano ba nangyari dito? Bagsak ng bagsak. Robinson, okay yan, pumitik kanina. Aboitiz, Lima Estate in Batangas Plana, 40 hectares expansion. Ayan, sumasakit na yung lalamunan natin. Voluntary, PLC to voluntary release. Okay na yan. Si Bell, okay, bida. Bell ang bida natin ngayon. Si pa ba? So, ito na yung mga, mga post natin kahapon. Okay? So, pinaka-summary ng market sa US, drop rin siya kagabi. Pero parang ngayon green yung pinapakita ng ng US market. So, silipin natin yan maya-maya naman. Okay? Ayan. So guys patalastas ulit. Yung mga bago dito sa channel natin, as usual, paki-double check po yung patrons natin, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets. So pwede mo pong i-double check yung Patreon channel natin. So open po yan anytime yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Okay? So double check mo na lang. So punta tayo dito sa chart. Okay. Baba ko to ng konti para maganda yung chart natin. So mukhang hirap na hirap si blue chips natin. Hindi pa siya hindi pa siya nakakahanap ng support. So kailangan siguro ma-double check natin itong support natin dito sa 6,800. Pero nonetheless okay naman may foreigners 348.86 million, 0.11% yung galaw natin. Kaya lang hirap na hirap talaga siya. So baka wag lang sana ganito ganito kalalaki na pullback dito sa markets natin. Ayan, nagpo-pullback na talaga yung yung RSI natin. And then kita mo naman puro Subaru yung
gumagalaw dito sa market natin. So medyo mahina yung RSI. So may divergence sila. RSI mahina, and then yung MACD formation natin is medyo mahina din naman siya. So yung mga humatak sa atin, Banco de Oro 3%, si AC minus 0.67, si ACN minus 3.7, Wilcon, no? Pababa si Wilcon natin. Minus 4.06, Emperador, kasama ba to si Emperador? Minus 2.11%, San Miguel minus 1.55. So yung mga humatak naman sa atin, PLDT 6.3, ICT 2.45, sino pa ba? JT Cap. So lakas yung JT Cap. Si LTG, namigay siya ng 3%, tapos bumalik siya ng 3% kaagad. Ayan. Panalo, di ba? Yung mga may dividends. JT Cap 1.9. Sino pa ba? Manila Water, lagi din naakyat. Si Globe, 0.57. So sabi, pag mag-delist daw si PLDT, ano mangyari kay Globe? Yan, nabasa ko doon eh. Tapos SEC, 0.58%. So wala masyadong gumalaw pala dito. Aboitiz, 1.75. Wala masyadong gumalaw sa big caps na stocks natin. Okay? So dito sa winners, RCI yung yung panalo. Yan. Laki ng kandila. Bukas kaya mangungulong kaya itong si RCI natin. Pero malaki yung volume niya, 18 million, Tapos 2.2 billion lang yung market cap natin. Okay? So anyway, paborito ko i-trade last time dito sa taas si RCI natin eh. Kaya lang wala kasing volume to minsan nawawala. Geo, nabuhay si Geo. So nag-drop na siya last time and then bumalik siya nanundo dito sa abad ng taas. So 22%. APC, mga penny stocks yan, ECP, gumalaw PLC. So panalo nga siya ng 8.11. So pag-usapan natin yan. TEL 6.3, ABA, bumalik 5.98. ANI. So araw-araw pala Pasko dito kay kay ANI. Ayun So bumabalik na yata yung investor dito kay ANI. Or 5%, Ionix, ayan, kasama sa trending stocks, 4%, Baita 4%, Red Sea 4%, Double Dragon 3.57. Ang dami sa mga small caps pala na plus nag-breakout 3.39 o 36%. Okay, so maraming verde pala dito sa small caps. Yung mga big caps lang natin mahina. So dito sa losers, Bell, so eto nangulong na. So mamaya pag-usapan natin MRC. Okay, so false breakout din pala to. Okay. So ingat na lang sa mga small caps, talagang ganyan yung galaw. ASN, Wilcon, so 4%, 3%. Si Banco de Oro 3% drop, PHR minus 2.7%. Okay? So yun po yung mga movers dito sa market. Pag na-timingan mo, ganda. Pero pag ikaw na-timingan ni market, yun lang, di ba? Di ba? So konting balance lang po kung anong gusto mo. Kung maglalagay ka ng capital, syempre yung risk na kaya mo lang namang ipasok sa kanila. Okay? So calculated mo na dapat. Ayan. So tingin tayo dito sa sa galaw ng ating US market. So US futures, Nasdaq 0.4, mukhang okay siya mamaya. Dow futures 0.08. S&P is 0.098%. So parang okay dito mamaya. So babawi siya. So 2 days na kasi siyang di ba? Nagko-correct. So okay siya. European markets okay. And then dito sa Asian markets, majority is okay. Okay naman. Ayan. Okay naman siya. So verde. Ibang mga indices yata tong nakikita natin na mapula. Okay. So okay din siya. Crypto. Kaka-crypto natin. Ayan. Taas. 72K. Ayan. All-time high ulit. Si Bitcoin natin, ayan. So, sumisipa. Habot kay 100K si Bitcoin natin. Ethereum, 4,000. BNB, 532. Parang gusto ko na magbenta. Dodge, minus 2%. Shiba, minus 3%. Okay, so may pullback yung iba. Pero malakas dito sa bandang cryptos natin. Okay, so balik tayo sa chart. And then, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So, unahin natin si PLC. Umakyat pa pala to, si PLC natin. Umabot siya pumitik siya ng 18%. Tingnan natin sa 5 minutes. Ano bang ginawa niya? Doon sa, ayan So, pwede ka palang kumita na mas malaki pa kanina kung medyo mabilis ka magbenta, Pumitik siya kaagad. So, ayan, yung mga bumili dyan, ipit ngayon.
So anyway, congrats, 8.11%. So kasama to sa mini-monitor namin dito sa sa group tong si PLC, ayan. Kasi matagal na siyang nag-uptrend yung yung galaw niya. So yun pala, may bibili sa kanya. So 1.01 net foreign buy million, and then up siya ng 8.11%. So ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano yung pinaka-final price, di ba? So unless meron po kayong alam, lagay niyo na lang po sa comment section. Pero based doon sa mga discussions, wala pa akong makita sa kanya na na ano ba, asan ba yung ayan, ayan. Wala akong makita na final price. So di yung double check ko yung yung disclosure niya, wala eh. So tender offer lang sinasabi niya, pero yung pinaka-price wala pa rin talaga. So anyway, parang CHP lang tingin ko sa kanya. So gagalaw at gagalaw yung price hangga't di natin alam. So tingnan natin bukas, may support siya dito sa 0.8 naman. Pero maaga ng profit taking yung iba, no? Hindi kaya baba yung price nito. So most likely kasi meron nang may alam niyan eh, 'di ba? So alam naman natin sa Philippine markets, nauuna yung mga big boys natin. Okay. So uptrend pa rin naman siya, uptrend. Rather, meron pa rin naman tayong inaantay na catalyst is ano ba yung pinaka-final price? So 0.89, resistance, support 0.79. So watch out na lang kasi siyempre pag mababa yung price, pwedeng mag-fill the gap tayo dito sa kung saan siya umakyat ng malakas naman. Okay? So congrats po dun sa mga nag-invest kay PLC. Next, si Bell. So ito ngayon, bagong kulungan. Si Bell natin. So mali mo, bumalik siya dito sa taas kasi hindi pa tapos yung yung usapan natin. Kaya lang, syempre, nakapanlumo pag dito ka sa taas. Nakabili kasi yung unang pitik niya, 9:30, di ba? March 12. So umakit talaga siya eh. So tingnan natin na sukatin natin siya. So nag 30% talaga siya eh. So matitempt ka talaga ng bumili. Tapos yung next candle niya, so nag-close siya dito, nag-gap up, tapos bumaba ulit hanggang sa unti-unti na siyang bumaba. Dito may pa-fake out pa siya dito, pero bumaba ulit siya. So lumalabas tuloy, mukhang marami nagbenta sa kanya. So 39 million yung traded value natin, pero nag-drop siya 6.25%. So siguro Fibonacci na lang, no? Gagawin natin. 50% yata yung yung hinintuan niya ng ng price. So sukatin na lang natin Fibonacci. Ayan. So 50, okay, nabutas pa niya yung 50%. So siguro dito support 1.71 kasi 0.618 Fibonacci. Pag tagusan pa yan, dito na sa 1.5. So mabilis lang siguro to yung mga galawan na ito. So lagay ko na lang dyan. Tapos ang lain ng mga resistance. Ito muna resistance natin. Yung opening natin sa 2.02 pesos naman. Okay? So ano na to So hindi tingin ko hindi na kaya ng technical to kahit gamitan mo ng Fibonacci. Kasi nagbe-base na tayo ngayon kung kailan matatapos yung yung tender offer nitong si Bell natin. Okay? So hopefully meron pa siya para balikan yung mga medyo na iwan dito sa opening sa 2.02. Hindi naman siya ganun kalayo dito sa opening. Normally kasi, 'di ba, nagbi-bid ka sa opening pa lang tataasan mo na para makapasok ka kaagad. Kung karamihan is nagbid dito sa 2.02, hindi man ganun kalaki yung loss niya. Lalo na kung medyo naka-timing ka dito sa opening niya, pwede mo pa siyang ilaban. Pero pag dito ka bumili sa opening na to, dito, sa peak niya, kasi akala natin magsisiling ulit. So yun lang, di ba? So titiisin mo yan na antayin kung kailan babalik yung yung price natin. Okay? So super risky yung mga trades natin dito kay Bell. Hopefully meron pa para mag-bounce yung price natin. Next, PLDT. So hindi ko rin po alam. Meron siyang dividends dito, 3% lang naman. Pero umakyat siya ng lakas ng sipa niya, 6.3%. So 317 million net foreign buy. So kaya palang itulak yung big caps, no? So nagano din siya, parang penny stocks din yung galaw niya, lakas eh. So resistance 1427 and then support natin is dito. Kasi diyan siya nag-test o dito ng konti, 1370. Okay? So antayin natin yung catalyst, malay mo may good news. Baka meron siyang bibiling stock din. So tignan natin kung sino o baka may mga merger na gagawin.
So, yun yung magiging catalyst natin kay PLDT. Okay? So, ganyan na lang muna yung chart natin. Next, Ionics. Okay. So, balik sa trend o konting breakout. Meron siyang konting breakout sa body. Ito, nag-breakout siya ng konti. Pero syempre, maganda nangyari sa kanya. Bumalik sa ano. Kala ko wala, hopeless na si ano eh. Ionics natin. Kasi after niya mag-breakout, nag-Dow G yung, ano, yung candle. Pero bumalik naman yung trend. Okay? So, on the way siya to break out. Tanggalin ko na to. Support na lang natin is 1.24. 1.38. Ayan. So, kailangan natin ma-break yan. If na-break natin yan, syempre, mas mataas yung pwede nating i-target sa kanya. Dito naman sa bandang taas. Ayan. So, tanggalin ko muna. Baka ma-attract yung iba dun sa price percentage. Pero okay siya. Kasi ano siya eh. Nagtitrend yung, ano, yung price action naman natin. So, tingnan natin kung saan ang igagalaw ni Ionics. 4.76% up. Next, RCI. So, ito pala yung ano, kaya nabuksan ko to kanina. So, naghanap din ako ng catalyst kay, ano, kay PLDT. Wala naman eh. Meron dito si Mr. Pab Ivan. Bumili siya ng 100 shares. 100 shares lang naman. Na executive natin. Pero wala man siguro masyadong impact yan. Meron siguro news si, ano, si PLDT na hindi natin masyadong alam. So ito si RCI, yung unusual price movement. So based naman sa kanya, ano ba yung ano niya? We trust, which we reserve, basahin natin, under oath. Okay, so unusual price movement. Tapos, please be advised, ito pala, that RCI has no knowledge or information that may account for unusual price movement. Okay, so mukhang traders na tinulak si RCI. Pero malay mo, minsan may ano din eh, may mga balita din na hindi mo na nila dinidisclose. Okay, so ang dami niyang brinik. So support 0.75, parabolic. So ayaw ko maglagay na resistance kasi parabolic. Tingnan natin bukas. Hopefully hindi magaya kay Bell. Gap up, mataas, tapos biglang ano, mangungulong si RCI. So, tingnan natin bukas. Too early to say. Malakas kasi 18 million, no? Dahil pumasok kay ano, RCI natin. Okay? So, tingnan na lang natin. Hopefully, hindi siya dud or meron pa siya 2 days, 3 days na galawan naman. And then lastly, si SSI. So, ito na lang pinili ko kasi si SPNEC. Hindi naman gumalaw eh. Ayan. So, dito na lang tayo kay SSI. Ayan. Kasi may breakout. Ayan. Congrats po Kasi parabolic na rin. Parabolic na rin yung galaw niya. Hindi na to ano eh. Hindi na kaya na technical yung galaw ni ano, SSI. Okay? So malakas kasi 18 million ba naman yung buyers niya. Nag-breakout siya dito sa 3.7. And then, nasan tayo ngayon? Okay. So 4 pesos yung pinaka-next na resistance natin sa kanya. So based doon sa mga nakikita natin sa chart. Okay? So mukhang malakas naman siya eh. 3 araw na malalakas yung volume. Tapos overbought pa yung ano pinaka-RSI natin sa kanya. At saka sumasabay din yung ano, yung galaw ng MACD formation. So nag-close siya 5.56%. Tapos ito maganda, meron siyang net foreign buy na 6.63 million. So nalilito ako minsan eh. SSP kasi yung isa eh. Ito yung ano, walang volume kasi 88K. Ito yung may volume kasi meron siyang 18 million. Ayan, baka magkamali ka ng ano, pindot. Kasi halos parehas yung ano eh, yung stock code nila. Ayan. So yun lang po muna yung ating review for today. So penny stocks pa rin yung galawan at medyo tulog yung ating mga blue chips. So anyway, at least may gumagalaw, di ba? Hindi kagaya dati na ano, blue chips, penny stocks, mid caps, lahat laglagan. So ito meron namang pamalit tayo doon sa mga medyo mahina na big caps stocks natin. Okay? So bukas ulit. So tignan natin yung galaw niya. Bukas, as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe sa channel natin. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali ka lang po sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. See you po tomorrow.